Okay, good afternoon po sa inyong lahat. So, maghintay lang po tayo ng ilan pang minutes, mga 2 minutes before we start to accommodate the other members of your class in our Google Meet. Okay, so I think pwede na tayong mag-start. Okay, so for this part, we are now to continue our discussions of the optimization problems we have started in the previous sessions natin. Just want to ask kung hanggang saan na po tayo natapos. So, yan, tanong ko lang po kung na-discuss na ba natin itong may coverage ng desk view. Tapos na po ba tayo dito? Hello, 01. Tapos na. So we are now on the some topics involving the basic figure. How about the largest rectangle in the computer? Natapos na ba to? Na-discuss na ba natin? Hello, ang the largest rectangle. Walang nasagot. Wala na.
O, nasaan na po tayo, class? O, natapos ba natin ito? Yung itong may rectangular na na shape na nasa y is equal to e to the x. Yan, ito class. Natapos ba natin yan? Tapos na. Okay, so so that means nandun na tayo sa number problem. Ayun, nakapag-start na ba ako nito? Wala na 30. Yan na. Okay, so dito tayo. Thank you. So this is the third part of the optimization problem. This involves number problems. Okay, so in this part, we are to apply optimization in finding, ang requirement ay 2 positive numbers. Ayan. So, with the given requirements. Number 1, hanapin daw natin ang dalawang positive na number na ang sum ay 100, na ang product ay 100, ang sum ay minimum. Okay. Kung hindi po kayo aware ng calculus, ay pwede nyo namang sagutan ito. Ang nga lang, di kayo sure sa sagot natin. Dahil pwede naman kayong maglista ng anumang dalawang number na positive na ang product ay 100. Can you give one example? Kent, Levy, Magnaye? Can you give 2 number na ang product ay 100? 20 at 5 po. Okay, so you can have 20 and 5. And if you get the sum, and if you get the sum of this, ang sagot ay 25. Okay, next. Another. Give 2 numbers, sum product 100. Alexandra Denise. 50 and 2 po. 50 and 2. Pag inad mo, ang sum ay 52. Ay dahil ang tanong sa atin ay the sum is minimum, ay mas mataas na ito sa 25. So, X na siya. Next. What else? Christian Suarez. 10 at 10 po. Okay, 10 at saka 10. Pag inad mo ito, ang sagot ay 20. Yan. Parang candidate na siya dahil pinakamababa na siya so far ang sum. Okay, what else? Renz Benedicto. 25 and 4 po. 25 at 4. Pag inad, 29. Ayan. What else? Adrian Temprosa. What else? Isip ikaw, Adrian. Dalawang number, ang product 100. Adrian. Ayaw sumagot. Ikaw naman Jeff, Nico. 1 and 100 po, sir. Okay, 1 and 100. Ang sum ay 101.
So ito ay ilan lamang sa dalawang number na positive na ang sagot ay 100 ang product, pero ang sum ay dapat pinakamababa, minimum. So far, sa ating partial na listahan, ang nagbigay sa atin ng lowest na sum ay ang 10 at 10. Pero class D tayo sure if that's the number. Kasi pwedeng decimal eh. Kasi ang sabi lang naman dito ay positive. Hindi sinabing whole number. Ano? So, di tayo makakasigurado kung pag nag-list down lang tayo ng pair ng numbers na ang sum ay 100. And that's the reason why we need calculus. We need optimization technique for us to determine yung mismong sagot nito. So, katulad ng number problem na inaral ninyo noong algebra, so laging ang ginagawa ay ganito. Let x be the first number. Let y be the second number. Then you write the first sentence. The product is 100. So, x times the y is 100. O, diyan ang una mong equation. Tapos, ang sunod na part ng sentence ay the sum is minimum. So, pag sinulat mo ang sum, let's call it S, x plus y siya. So, itong S na ito ang ating i-minimize. So, therefore, si S ang i-derivative mo. Pero bago mo i-derivative, dalawang variable to, papalitan mo muna yung y dito. So, galing dito sa una mong equation, the y is 100 divided by x. Ayan yun. And then, isa-substitute mo siya doon. So, you will get S is x plus 100 over x. At ang 100 over x ay 100x to the negative 1. Ginawa natin yan para di ka na mag-quotient rule. Power rule na lang. So, the derivative s prime is derivative ni x ay 1. Dito ay negative 100x to the negative 2 or 100 over x squared. Then, get the LCD ng right side. So, x squared. Ayan. At pagkatapos noon ay multiply both side by x squared. So, 0 pa rin ang left side. Cancel na dito. Yan. And then, transpose 100, positive na. Then, square root is 10 and negative 10. But, ang sabi sa problem ay positive numbers, edi ang atin na ang pipiliin ay positive 10. At kapag sinubstitute mo siya sa y, 100 over x, positive 10 din ang y. Ngayon, paano tayo makakasigurado na itong dalawang to ay magbibigay ng minimum? Edi, yan. So, hindi dito sinama yung computation, pero kailangan nating ilagay ano ang S double prime. Second derivative test. Ang first derivative mo ay yan, 1 minus 100x squared. Or 1 minus 100 x to the negative 2. Okay, correction muna ha. S prime pa lang to. So to get the S double prime, so ang derivative ng 1, 0 na. Ang derivative nito magpa-positive 2 x 200 x to the negative 3. Or that is 200 over x cubed. At kapag isinubstitute mo dito ang 10, ang sagot mo ay positive pa din.
And because of that, it's concave upward. Therefore, tama, minimum ang ipoprovide niyang sum. Ay di sure na tayo na ang dalawang number na 10 ang magbibigay ng minimum na sum. So, ma-check natin sa mga nilista natin kanina na siya ang talagang sagot sa ating question. Nakuha po, mga O1. So that gives us the required. Okay? Try nyo naman. Ang sunod na question. Use calculus to answer this. Ayan. Find two positive number pa rin ha. Ang sum ay 12, ang product naman ay maximum. Sige po. Magsagot kayo. Okay, so let's check your work. Okay, so kung hindi calculus ang inyong gagawin at maglilista kayo, so ano ang mga candidates natin? Try mo nga. Sino ba ang Angela Masangkay? Can you give two number? Ang sum ay 12? 6 plus 6 po. 6 and 6. Okay. 6 daw at 6. Ang product noon, P, 36. 6 times 6 equals 36. Ano? Sabi sa kanta. Ikaw naman, Blessy Grace Bicol. What else? 9 at 3 po. 9, 3. Anong product? 27. Okay, di mas mababa yan. So, ang required ay maximum. Next, another possible. Let's call Jasper Gayakan.
Jasper? Ayaw. O siya. O Jomart Medrano. Wala din. Ayaw din. 10 and 2 po. Okay, 10 and 2. O, ang product, 20. O, ang baba. Dapat maximum. So, hindi siya. Next. John Lance, Kirby. Ano pa? 5 at 7 po. 5-7. Ang product, 35. 35. What else? Pwede rin 11 and 1. Ang product, 11. Yan. 8 and 4. Ang product, 32. So, among the listed pairs, ang may maximum na product ay 6 at 6. Ano? Pero again, di pa tayo sure dyan kasi pwedeng decimal as long as positive. Kasi whole number lang halos na lista natin. But kung gagamitin po natin ay calculus, ay di mas mas magbibigay po ito ng mas accurate na sagot. So katulad ng ginawa natin kanina, so let x be the first number. The second is the y. So ang sum, x plus y ay 12. Ayan. So yan ang ating equation number 1. And for the product, let's call it p. It's x times y. And then palitan mo yung y doon sa p. Kumuha ka sa unang equation, ilipat mo sa x sa kabila. So y is 12 minus x. I-substitute mo siya doon. Magiging x times 12 minus x. Distribute 12x minus x squared. At ito ang ating ima-maximize. So, i-derivative natin. So, p prime is 12 minus 2x. I-equate sa 0. So, 12 equals 2x. So, divide both side by 2. So, x is 6. Ayun. Di nakuha natin ng sakto. At ang y, 12 minus 6, 6 din. So, halos ay anong nangyayari? Parehas, Kanina, parehas na 10. Ngayon, parehas na 6. So, para bang kapag tayo ay nagsasagot ng mga maximum at minimum, halos laging ang dalawang number, o katulad dati sa dimension, laging equal. At para yan class na kung gagawa ninyo ito ng analogy ay kung ikaw daw ay may circle. Tapos, inscribe, nasa loob ang rectangle. Na ang iyong rectangle ay may x at y na dimension, length at height. Ang tanong ay, anong rectangle ang i-inscribe mo sa circle na may greatest area? Ay dahil area ang given na i-maximize, di that's x times y. Di para mo nang kinuha ang product kanina. Di parang similar dito. Sa tingin nyo class, anong magiging sagot nyo dito? Nakita ninyo kanina din parehas na 6. So therefore, anong magiging findings nyo din sa aking binigay? Circle, inscribe sa kanya ang rectangle. Anong rectangle? Ikaw nga, can you think of it, Miss Cassandra Onda? What do you think? How will you relate X and Y here? Anong makukuha mong sagot? Ano po? Isip, engineer Cassandra.
Same po. Okay, same. Ayan. So, ang ine-expect mo para maging parehas ang area ay ang x ay equal sa y. Parang nangyari dito sa 6, ang sagot din ng y ay 6. So, kung ang x ay equal sa y, ang hitsura ng iyong rectangle ay square. Ano? Ay alam naman natin na ang square ay family. Siya ay isang uri ng rectangle. So, ang pinakamalaking rectangle na pwede mong i-inscribe sa circle ay square. Nakuha ko niyo, class? So, kung ikaw ay may pabilog na bagay at ikaw ay magkakat ng rectangle sa kanya, ang magbibigay sa iyo ng pinakamalaking size ng area ay square ang cut. Yan. So mathematically, napatunayan natin sa pamamagitan ng calculus. Ano? Now, may iba pa pong mga example ng ganitong uri ng number problem. Yan. So makikita nyo po dito sa exercises. So natapos na po natin ang optimization. Yan. So ito po, ang ilan po dito ay isasama ko po sa problem set number 4. Yan. Yung number 3 ha ay inyong wala akong nabigay na meron na pala so wala akong nabigay na dati sa graphing. So kaya last problem set kasama po to. At sa final examination week ninyo isa-submit. Pero habang iniintay nyo yon, within the week, ipopost ko na sa classroom yon. So, pwede na ninyong umpisahan na mag-solve nito. Yan, as practice. Yan, may mga expected po kayong sagot ha. Ayan, nandyan ang mga cone, nandyan po ang sphere, cylinder, may mga inscribe uli, nakalagay naman din ay circumscribe, yan. About the sphere. So para ang mangyayari din sa number 2 ay a cone na circumscribe about the sphere. Edi nasa sa loob ang sphere. Yan yung magiging kuha nyo dito. At meron pa din ditong mga yan. A wire will be cut into 2 pieces. Circle and square. Meron namang circle and triangle. Yan. Or ayan. At meron ding number problem dito. Yan, nasa huli. Ayan. May mga word na reciprocal, may mga word na squared. So, dapat po ma-interpret niyo yun ng ayos. Now, ang isa sa mga highlights dito ay parang may kaugnayan sa physics. Ayan, itong number 6. Yan. Magsosolve kayo ng ganyang sample ng problem sa physics. So, tungkol sa projectile, na-discuss ba ninyo itong lesson na ito nung physics ninyo nung high school? Nag-discuss naman kayo niyan. Yan. Na yan ay mga bagay halimbawa po. Yan. Ito ang horizontal. Galing dito sa origin ng iyong object. Pag nagtapon ka ng isang bagay, yan, na may certain angle, theta, ang tanong ay, saan daw siya pinaka-malaki ang range R? Yan. So, ang tanong din find the value of the theta that will make the range maximum. Yan. Ay di may word na maximum, ay di magkakalculus. Kaya po
hindi kayo papayagan na ma-enroll ninyo ang P6 sa sunod na SEM nang di po kayo pasado ng differential calculus. Yan, kasi may mga problem to be solved kayo na sa P6 na pang-engineering na kailangan yung gamitan ng calculus. O, tulad ng problem na tulad nito. O, ang formula ng range sa P6 ng projectile ay ito po. Ang VO ay ang initial velocity. Ang theta ay ang angle ng pagla-launch. At ang G ay acceleration due to gravity na kung meter per second squared ay 9.81. So dito, ay di constant ang BO at saka ang G. So ang variable mo na lang dyan ay theta. So pag ginamitan mo ng calculus, ito para isolve, i-derivative mo ang R with respect to theta. O ay di ang makukuha mo ay derivative ng sine U ay cosine U. So di ang iyong sagot ay may cosine U. Ayan. Constant ang nandito. Tapos sabi sa atin sa calculus ay para kunin ang maximum, i-equate mo ang derivative mo sa 0. Di para mo nang sinabing 0 equals constant times cosine. Para makuha mo na ang theta. At parang nung isang araw ay kinuha na rin natin ano ang angle na ang cosine ay 0. Ay di gagamit ka ng inverse cosine. Ano nga ang binigay ng calculus sa inyo din shift cosine 0. Anong sagot? Pakisulat sa chat box. Ayan. So, ibinigay sa inyo ay 90 degrees. Or pi over 2. So, therefore, ang ating angle na magbibigay ng maximum na range ay 45 degrees. Dahil 90 divided by 2. Ang 45 degrees ay pi over 4 din. Ayan. So, kaya ito po ang naging sagot dito. So, ibig sabihin, balikan mo po aring ating figure. Na? Yan, So, kapag nag-launch ka ng projectile sa 45 degrees na theta, pinakamalayo. Dahil kung gagawin may 30 degrees, medyo malapit hanggang di nilaang. Pag ginawa mong 60, tataas lang yan, pero ang kanyang range kapareho lang ng 30. Kung 15 degrees naman, mas malapit lalo. At pag ginawa mong 75, tataas lang siya pero ang layo niya hanggang kapareho ng 15. At pag 90 degrees ang angle, edi thrown upward lang yan. Wala siyang range. So among those angle, ang the farthest ay kapag 45 degrees. Nakuha niyo class? Kung paano po ginamit ang calculus. Kaya kung hindi, dahil kay Isaac Newton, na isa sa mga nag-invent ng calculus, hindi po magiging ganun ka-formalize at kasigurado na magkakaroon ng law ang motion. Kaya kay Isaac Newton po napabigay ang title, yan, siya ang nanalo yan, sa lahat ng mathematician at physicist na nakapagpaliwanag ng kabuuan ng tungkol sa paggalaw ng lahat ng bagay dito sa universe. Kaya sa kanya napabigay ang laws of motion. At kung hindi po yun ang ginawa, wala kayong mga ME. Kasi sa mechanics na branch ng physics,
Diyan po ay Newton mechanics po yan. Yan. And engineer, like mechanical, ay yun po ang ginagamit na science sa pagdi-design. Yan. Hindi kayo makakapag-design as an ME ng mga gadgets na gagalaw kung hindi nyo alam ang batas ni Newton. Oh. At si Newton bilang mathematicians din ay gumagamit ng calculus para i-quantify ang mga concepts sa physics. So, dapat po'y alam niyo yan. Okay? So, yan lang po ang ilan sa pahapyaw. Kaya marami pa po kayong ma-encounter na paggagamitan ninyo ng physics ng derivative. Ano? Okay? So, that's all for optimization. And for the next lesson, and let's go to the next chapter, yan, ay pag-uusapan natin ang tungkol sa rates. Yan. So ano naman po ito? Since lahat ng bagay, mostly sa real world, ay nagbabago. Sabi nga ay, the only constant in this world is change. And when we measure, yan, bilang engineer, when you measure about changes, you will describe it with respect to time. At kapag po ang change ay measure nyo with respect to time t, ay di gagamit kayo ng derivative of something with respect to time. Kahit anumang variable ang inyong gustong i-change, ito po ay ang tawag ay rates. Yan. At kapag gumawa na po kayo ng equation, ang tawag na po dyan ay mathematical model ng isang sitwasyon. Yan. So, as I have mentioned, napakadami uli nito sa physics. Okay, tulad halimbawa ng mga sumusunod. Yan. Pag nag-analyze kayo ng mga sumusunod na situation, itong mga verbal statement na narito, at ginamitan nyo ng mathematics at ginawa nyo ng model, ay di for sure kapag na-encounter ninyo ang rates, lahat ng math model niya ay may derivative with respect to time. Halimbawa po, ayan, statement number 1. The velocity of the car. Ayan, ito ay lesson ninyo sa physics. Ang sabi dito ay in 1 hour, ang value ng velocity ay 120 kilometers per hour. So, pag sinulat nyo yan sa mathematical model, let x be the distance traveled. And therefore, pag dinerivative nyo siya, dx over dt, yan po yung 120 kilometers per hour. Kasi ang unit po ng x ay distance, kilometers, ang time po ay hour. So, ang kilometers per hour ay rates. In particular, sa physics, ang dx dt, ito po ang may symbol na letter V, the velocity. At yung pong time na 1 hour, yung po ang t equals 1. Guess nyo class kung paano nag-i-interpret ng verbal statement at gagawin ninyong math model. Yan. So napakadaming ganyan ninyong ma-encounter sa physics at sa mga major na engineering subjects na kukunin nyo pa. Kaya kung hindi kayo marunong ngayon pa lamang sa calculus, ay siya napaka-challenging. At baka kayo ay nagkamali ng piniling kurso ngayong kolehiyo.
kung hindi ninyo na-appreciate itong mga lesson na ating dinidiscuss. Kasi bilang mga engineering students, dapat po ito ang pinakagustong-gusto ninyong malaman. Ito pong lesson sa calculus, sa chemistry, and later sa physics. Kung itong tatlong ito ang hindi ninyo gusto ay siya, baka nagkamali kayo ng piniling kurso ngayong college. Yan. Baka masabi kayong pinagbintangang engineering student lang kayo because hindi pala kayo interested sa science at sa math. Kaya nga kayo lamang ang tanging pinayagang maging engineering student, mga galing taga STEM. Kasi kayo ang may background nito at dapat po na-appreciate nyo ito. Kung may art appreciation kayo ngayon, ay dapat po ay may math and science appreciation at sana po ang inyong subject na MMW ay nakakapag-appreciate nyo nga ng math at ang inyo namang magiging subject next sem na Science, Technology, and Society, STS, ay maka-appreciate kayo ng Science and Technology. Kasi kung hindi yun ninyo magagawa ay siya, baka po nga nagkamali kayo ng napuntahang kurso. O baka engineering pa din naman nga ang gusto nyo pero hindi ME. Baka hindi sa mechanics, hindi sa motion kayo may alam. O baka kayo pang electricity, di baka electrical dapat kinuha nyo. O tulad halimbawa ng mga lessons dito na nakalagay, velocity ito, ito ay mechanics. Dapat po interested kayo dyan. Ang pangalawang situations dito ay water is being pumped in the swimming pool. Ang rate, 10,000 liters per hour. Ang liters unit yan ng volume. Ang hour ay time. Ibig sabihin, aring 10,000 liters per liter, yan po ay derivative of volume with respect to time. Yan po ay flow rate ang tawag. Yan, sa physics po ay ito ay flow rate. Volume flow rate. Yan. Papag-aralan nyo yan sa thermodynamics. At syempre, bago kayo mag-thermo ng second year, may physics muna ng next sem. Rates din yan. Mechanical din yan ha. Pangatlo, a wheel revolving rate 50 revolution per minute. Let theta be the angle of revolution. So, yung 50 RPM, yan po ay derivative ng theta with respect to time. Sa physics, ang tawag dyan ay omega. Na ang meaning ay angular velocity. At pwede nyo i-convert ang revolution sa radian, kaya nagkaroon dito ng 2 pi. Rates din yan ha, mechanical din po yan. At ang pang-apat, yan, sa electricity. The electric charge, Q, flowing sa wire, ay di ang change ng Q over dt, sa physics, ito po ang letter I, the electric current, na may unit na 2 coulomb. Ang coulomb ang charge per seconds. At kapag po dinivide ninyo ang coulomb at seconds, yan po ang unit na ampere. Yan po ang unit ng kuryente. At ito po ay tungkol sa rates. Yan. So halos ang kabuuan ng mga pag-aaralan nyo sa physics ay involving rates. Simula sa mechanics, both solid, liquid, and gas mechanics, hanggang sa thermodynamics, hanggang sa electricity, magnetism, hanggang sa waves. Pag pinag-aralan nyo ang waves, ay di makakaroon din dyan ng mga frequency, vibration, yan, may mga radian din uli. At sa huli ay about sounds and light. May rates din doon. So halos ay
majority ng inyong magiging major subjects ay tungkol dito. Kaya ito ang kauna-unahan yung math eh. Kaya nga ito yung math 401. Ayan. At kayo ay binibigyan ng intro. Kaya po, of all, dapat po makabisado nyo to. At sana ay, yan, halos ay medyo maayos naman ang naging resulta ng quiz number 2 nyo. Nung inad ninyo ang quiz 1 ninyo ay pag nag-average kayo ay halos pumapasa na ano. Ay sana naman ay ang final exams naman ninyo ay pag inad nyo naman yan sa inyong midterm ay sana po ay mabawi nyo rin ang not so good score ninyo ng midterm. Pag hindi nyo po yun nagawa ay sorry, baka mag-ulit kayo ng subjects na to. Sa college po ay may ulitan. Ano. Pag hindi pa talaga pwede, hindi pa po pwede. Kaya may ulitan. So hindi po kayo sa tinatakot ha. I am just giving you the possibility na mangyari. Kaya kayo pinapalalahanan na magseryoso, magkusang, mag-effort. Pag kayo binibigyan ng mga assignments, kayo ay magsagot talaga. O pag nagkaklase, dapat uma-attend. Ay yan, o kayo na nga ang binigyan ng options na umuo naman ang majority sa inyo last meeting na tayo may makeup class ngayon ay ang iba pa rin ay hindi umattend. Wala. Okay. So sagutan natin. Kung last time may guidelines tayo ng pagsasagot ng tungkol sa rates. O ngayon, meron din tayong kahiwalay na guidelines ng rates problem. O basahin mo muna ang guidelines na ito. Okay na? Ayan. So in this, yan. So sinare ko rin to sa inyong group chat para sa mga wala ngayong araw na ito. Yan. So may kaunting naging pagbabago pagdating sa mga steps. Pero ang unang dalawa ay similar sa dati. Number 1, yan, given uli. At dito ay kailangan nyo uling mag-sketch. Dahil possible, halimbawa, ang sabi sa situation ay water being pumped in a swimming pool. Usually, ibibigay ang shape ng swimming pool. Kung rectangular ba ang swimming pool, ay di dapat ma-drawing ninyo ang rectangular na shape ng swimming pool. Ayan. Kung ang pinanggalingan naman ng water ay cylindrical tank, so dapat uli marunong kayong mag-drawing ng cylinder. So kailangan uli ng sketch. Pag sinabing electric charge flowing in a wire, dapat ma-drawing nyo ang shape ng wire. So kung siya ay meron ding cylindrical wire din ang ating wire, so dapat alam nyo ang radius, ang length ng wire, ayan.
Kasi kasama po yan sa magiging analysis natin. So kaya balik lang ulit tayo sa tamang pag-sketch. At pag-label, ano yung alin ang radius, alin ang height, alin ang length, alin ang width. So aalamin uli ano ang given at ano ang sosolvin, ang ide-determine. So very crucial po ito sa anumang problem solving nating gagawin. Now, so ang sunod na pagka-drawing ninyo, ang sunod ninyong iisipin ay ano ang model equation? Depende. So ano ba ang mathematical model ng for the situation? Yan, nagbigay ako ng sample sa inyo kanina. Kapag ganito ang verbal statement, ito ang mga math model mo yan, ang mga may rates mo. dx dt, db dt, ganyan ba? Ayan. Kasi dapat makuha mo ang equation muna. At bago mo gamitan ng calculus, step 3. Now, so anong calculus ang usually inyong magagamit dito? So dapat marunong uli kayo ng chain rule at marunong kayong mag-implicit uli. Ayan. Dahil lahat na ng gagawin ninyo, both sides, ay with respect to time. At step 4, saka ninyo isa-substitute sa nakuha ninyong equation ang mga known value. And then last step, write a conclusion. Be sure to include correct unit of measurement. Ayan. So yan ang madadagdag ha. May tamang units of measurement. Okay, may note po sa ilalim. When using the guidelines, be sure to perform step 3 muna, calculus muna, bago ang pagsisimplify sa step 4 at pagsasubstitute. Dahil pag inunan nyo pong isinubstitute agad before differentiating, it will produce an inappropriate derivative. Mamamali po tayo ng derivative. So kaya napakahalaga po na yung notes sa baba. And to illustrate how these steps are applied, let's have example number 1. Yan, a ladder problem. Okay, so basa muna po uli. Okay. So just like ang sinabi sa step 1, kailangan nyo mag-sketch ng figure to represent the situation. Sinabi pong ladder leaning against the vertical wall. So hindi naman sinabi kung ang wall ay nasa left o ang wall ay nasa right. So nasa inyo pong choice yan. Okay, so pwede pong ang inyong maging figure look like this.
Ari pong kulay black na are. Yan, siya po ang vertical wall. At ang ladder po, yung kulay blue. Yan, so that's the ladder. Ang haba daw niya ay 20 feet. Hindi naman yan magbabago, constant siya. At sinabi na dahil smooth ang wall, ay nag-start siyang mag-slides. Di mag-i-slide siya pababa. At kapag nag-slide ang ladder pababa, yung kanyang bottom part ay magpupul naman horizontally away. Di pa horizontal ka naman away. Ang rate ay 4 feet per second. So kaya may dx, dt ka na 4 feet per second. Bakit dx? Kasi horizontally ang word. Then ang tanong, how fast the top of the ladder sliding down? So ang tanong ay how fast? So velocity. Kaya dy over dt ang question. Exactly daw kung ang bottom, itong bottom part ng ladder ay x distance from the wall. Ang given ay 12 feet. Then you let the height of the top of the ladder from the floor as y. So may right triangle na napon. Now, may isa pang option ng pagdodrawing. Pwede rin po na nandito sa left side ang iyong wall. At ito ang iyong floor. At ang ladder mo naman ay nakaganito. Yan. Pwede rin pong ganito ang inyong figure. Ari ang iyong ladder. At ganun pa rin naman yan. Ang iyong ang length na ito 20 pa din. Let x pa din itong horizontal, let y pa din itong vertical. Tapos ay ito gagalaw pa rin siya horizontally away. So kaya pwedeng ari pa rin ang iyong dx dt. Di ari pa din ang equal sa 4. At ang iyong dy dt, yung pababa, yun pa rin ang question. Gets nyo, class? Kaya there are many possibility ng pagdodrawing nyo. And that's part of the problem solving. Ngayon, ang question ay dy dt. Ang given ay dx dt. Tsaka length ng ladder. So, kailangan kang makagawa ng equation ng model na magre-relate ng tatlong data. Ang length ng ladder, ang y, at saka ang x. At dahil right triangle ito, ano class ang ating working formula kapag right triangle? Di mamimili ka kung SOHCAHTOA or Pythagorean theorem. Alin sa dalawa, class? SOHCAHTOA or Pythagorean? Jomart Medrano. SOHCAHTOA or Pythagorean? SOHCAHTOA. Sure ka? May angle ba na required? Ang tanong ba ay tungkol sa angle? Jomart? Hindi po. Hindi po. Therefore, ano ang tamang sagot sa model? Pythagorean. Pythagorean. Can you state what is Pythagorean theorem in this right triangle? Ano ang pinaka-Pythagorean theorem?
O, Jomar, how will you write the Pythagorean theorem of this right triangle? O, kahit aring isa, nasa taas. Jomar, Medrano, ayaw mo, so goodbye. O, ikaw na ano? Ano ang Pythagorean theorem niyan? O, ikaw, J. Samuel Sawali. J. Samuel Sawali. J. Samuel Sawali. Ayaw ding umimik. So, candidates to get out from the call. Goodbye. Next, Mark Kylie De Rojas. Anong pinaka-Pythagorean ng ating right triangle na na-form? De Rojas. Aba, inuunahan na ako, nag-leave the meeting na. O, so ikaw na, Bali Ray Joy Balderrama. Ano po? 12 squared plus y Ano kang squared. 12? Ante muna, wag mo munang isa-substitute ang given na 12. Di ba ang sabi? Okay po. O, ulit. Ano? X squared X squared plus y squared plus y squared. is equal to 20 squared. Yan, equals to 20 squared. O, tama. Yan. So, yan ang ating magiging model equation. Saka mo isa-substitute yung 12 mamaya pagka-derivative na. Pero yung 20, pwede mo nang i-substitute kasi kahit anong mangyari sa ladder, 20 pa rin siya. Pero yung x mo na 12, pwede yang mag-change. Depende kung nasaan na ang ladder, kung nakabagsak na ganang total o hindi pa. Pero yung 20, fix siya. Kaya nandyan na siya. Guess nyo po, mga taga 01. At yan, pagka-analyze nyo na yan, may model na kayo. So step 3, ika-calculus nyo na ito. O, by implicit, so you will have ang 20 squared ay 400. So ilipat mo yung x squared sa kabila para maging y squared is 400. Yan ang 20 squared minus x squared. Then, implicit with respect to time. So, 2y, y prime, ang pinaka-y prime natin ay dy dt equals 0 na si 400 dahil constant. Then, sa x squared ay 2x dx dt. Yan. So, may dx dt din ha. May dy dt din doon sa left side. Then, cancel the 2. Ayan. Sisimplify muna ha bago mag-substitute. Ang hahanapin ay dy dt. So, i-divide nyo both side by y. Ito na po ang resulta. At ready na po ang substitution. So, si x, yun po ang 12. Yun. Then, paano yung y? Balik ka sa Pythagorean theorem mo. 400 minus ang x ay 12 squared 144 i-minus sa 400 256 i-square root ay 16. Ayan. Di may value ka na rin ng y. Then ang dx dt ay ang given ay 4. So itong tatlong ito substitute mo doon. So negative 12 over 16 times 4.
This is 48 over 16, 3. May negative. And what does the negative sign mean? That the value of the y ay nagdi-decrease. So, pag pinanalyze mo sa conclusion, hindi nyo na po isasama yung negative sign. So, positive 3 feet per second ang unit, feet per second. Ang meaning ng negative sign ay decreasing. Dahil siya naman ay nag-sliding down. Okay, gets nyo po? So, ganyan po tayo magsasagot ng anumang related rates problem. Okay, next po. Ano naman? Spherical balloon. So, kailangan uli natin yan, na madrawing ng ayos ang sphere. At dahil front view lang ang makikita nyo, ay di pwede pong ang atin pong figure ay circle na lang. Ayan. So, but this is a spherical balloon. Okay. In the given, so di pagka-drawing mo ng spherical balloon, so may center, may radius r. Pwede hindi nyo muna isulat yung 1 na binigay na 1 foot. So, basta r ang general na label niya. Then, may binanggit na rates. 10 cubic feet per minute. Ay di ang cubic feet, volume yan. Ang minute, time yan. So, therefore, ito ay derivative ng volume with respect to time. So, that's the 10. The radius is 1. Ang tanong, how fast the radius is expanding? Di ang tanong ay change. So, derivative ni r with respect to time. Yan, dr dt ang tanong. So, what will be the model equation natin ng sphere? So, balikan mo ano ang formula ng volume ng sphere? Yan. So, dapat kabisado na po natin ito. Okay, tingnan ko nga po si Ritz Mark Benedict. Sir, ano po? 4/3 pi r squared po. Volume po tayo, mga Ritz Mark Benedict. Bakit ka naka-squared? Ano po? R cube pala po. Ayan, cube ay volume Ang sinabi mo ay surface area. Yan, ang ating model yan, ng volume ng spherical balloon. At pagkasulat nyo yan, dahil ang kailangan nyo ay dr dt, so i-derivative mo implicit ito, both side, hindi dB over dr. Nakagaya ng sa optimization. Ang inyong pagdiderivative pag rates ang tanong ay d ng variable with respect to time. Ay di ito yung left side, iba sa right side. So, sa left side, it's dB over dt. Ayun. Then, copy the constant, 4/3 pi. Then, ang derivative ng r cube ay 3r squared times chain rule dr dt. Then, cancel ang 3. So, 4 pi r squared dr dt. Now, dahil ang kailangan mo ay ang dr dt, so divide both side by 4 pi r squared. Ayan na. At saka mo i-substitute ang mga given value. So, sa r, 1. Sa dB dt, 10. So, 10 over 4 pi. Cancel 10 and 4, 5 over 2. And decimal of this, ang pi din ay 3.1416 ha. So,
0.8. Tama ba, class? Pakikalcule nyo nga at to thumbs up if you get the same result. So yan po. At dahil po positive ang sagot, what does that indicate? Na nag-i-increase ang radius. So nag-e-expand. So kaya ang ating conclusion, when the radius is 1 foot, it is expanding at the rate of 0.8, o lalagyan nyo na ng unit ito. O mali ang nakalagay dito ha, walang cube dapat kasi radius lamang. Feet per minute lamang dapat ang unit. Okay po? Okay, so I think ay hanggang dyan na lang po tayo muna. So for next week, we are to deal with the continuation of the related rates. So that's at isa sa mga meeting natin ay face-to-face tayo. Ayan. At hopefully matapos natin ito ng week number, 15 na yun. That will be our last session na may discussion tayo na face-to-face. Yan. At ang panghuling weeks ng discussion, 16, tayo ay online na uli, ay yung last chapter about partial derivative. At ang week 17 po ay final exams na. Okay, so with that, I think ito na lang, hanggang dito na lang po muna tayo and we'll be continuing this next meeting. Okay, thank you very much po sa lahat ng umattend and goodbye class. Thank you po, sir.